Welcome to Season 2. Episode 2 Yan. ng Lihim na Liham Podcast. Yan. Yes. Siyempre, video podcast pa rin tayo. Ito na Yeah. yung bagong format natin sa mga kakapanood pa lang ngayong episode. Meron na po tayong first episode. Ang title nun ay, pangalan na? Manila Film Center. Yan. Manila Film Center, CCP Complex. Ang title po pala ng series namin ay Haunted PH. Okay? That's right. Kasi iba-ibang haunted lugar sa Pilipinas ang ating pupuntahan at pag-uusapan. Yes. So for today's episode, ang pag-uusapan naman natin ay ang Malacanang Palace sa Manila City. Sa Manila naman tayo. Last week sa Pasay tayo. Yan. So, bakit haunted tapos Malacanang? Malacanang. Kaya nga. Bakit Kasi, kaya siya naging haunted? Isipin kasi natin, yung Malacanang very historic na place yan. Marami nang nangyari dyan, marami nang tumira dyan. At sobrang tagal na niyan tinayo, di ba? So, Madami nang naganap na pangyayari. Yes. So, ayan. Nag-research kami uli, konti tungkol sa Malacanang Palace. Yes. Saan ba natin kinuha yung research natin? Sige, bigyan naman Saan ba natin sila ng kwan. Iba-iba kasi pinanggalingan eh. First, meron tayo galing from tribune.net.ph. Meron din tayo konti sa Wikipedia. Konti lang. Konti lang. Tapos, Dinoble check lang yung info, pero doon ko na siya kinuha. And meron din tayo philstarlife.com. Yan, thank you. alright. So, basahin muna natin yung research natin, no? So, sabi dito, Malacanang was built in 1750 by Spanish aristocrat Don Luis Roja. Roja to, no? Di ba? Roja ba to o Rocha? Rocha. I Basta don't know. Kasi Spanish to eh. So, Spanish. Malacanang originally served as a private summer home. So, it was acquired by the state in 1825 for use as a summer residence for the Governor-General during the Spanish colonial time. So, ginagamit siya ng mga Gobernador General nung panahon ng So, ang mga Spanish. unang tumira dyan, mga Spanish. Yes. Since 1863, the palace has occupied by 18 Spanish Governor-General, 14 American military and civil governors, and later the presidents of the Philippines. Oh, so iba-iba talagang lahi. Puro leaders. Leaders at saka iba-ibang lahi. The palace had been enlarged and refurbished several times since 1750. The grounds were expanded to include neighboring estates kasi hindi lang yung Malacanang, meron pa yung mga ibang building katabi niyan, di ba? Yeah. And many buildings were demolished and constructed during the Spanish and American periods. Yes. So sabi, more recently, between 1978 and 1979, the palace building was drastically remodeled and extensively rebuilt by First Lady Imelda Marcos. Yan. So siya na naman. Kung napakinggan nyo na yung aming first episode. Yan. Tungkol kay Imelda Marcos. Hindi, tungkol sa Manila Film Center. Pero siya yung may idea nun. Siya. So, nirebuilt niya during the tenure of Ferdinand Marcos. Malacanang was the only major government building in Manila to survive heavy artillery bombing during the Second World War. Yan, thankful. Dapat siguro tayo maging thankful Thankful din kasi. Nagpapasalamat kay Imelda. Kaya nga, kasi remodel at saka rebuild. Oo. Kaya siguro, Kaya naging strong. oh yeah. Mga magaling arkitekto niya. Hindi naman lahat Well, pala Oo. masisira. Charot. Anyway. Ako na ba? Ikaw na. Ramos' First Lady, Ming Ramos, has always been known for her love of gardens. When she was First Lady, she looked around the palace grounds and thought it would be a good idea to plant some flowers right outside the state entrance. So, she planted flowers near the balete tree. Oh, may balete tree pala doon. That's more 100 years old. Basta balete tree, no? Sinasabi nila 100 years Actually, old. hindi ko alam ano tsura ng balete. Kung nakapunta ka na sa Baler, may famous na doon, balete tree. Tapos nagpapapicture, gano'n. Feeling ko alam ko yung itsura niya, pero hindi ko lang alam na balete siya. Oo. Basta para siyang may ugat-ugat. Oh, yun ba yung trunk niya parang ugat-ugat? Oo nga yun, Yung parang ugat-ugat. Alright. Tapos ang laki-laki, gano'n. Tapos pwede kang pumasok sa loob if super laki ng yung balete. may mga parang may mga butas pa na pwedeng pasukan ng tao. Oo. Kakasya ka. Nakita mo na baka hindi walang alam yung Baka tawag. hindi ko lang alam na balete siya. Anyway. Let's continue. Yes. So, she planted flowers doon sa tabi ng balete tree. But the flowers kept dying. For once, her famous green thumb
wasn't working. Yeah, so namamatay yung mga tinatanim niya, no? Mm-mm. So, sabi dito, a palace staffer asked her, First Lady, nagpaalam na po ba kayo kay Mr. Brown? She said. Sino si Mr. Brown? Mr. Brown is Malacanang's resident kapre, a mythological creature that's phenomenally tall, sits on big trees, and smokes cigarettes. The palace staff believes that Mr. Brown protects the balete tree and by extension the palace. So, meron pala silang kapre dun sa Oo, matagal na palasyo. rin pala talagang kwan yung kapre-kapre na ganyan, ano? Kaya may yung mga staff doon naniniwala talaga na may kapre doon sa balete tree na yun. Ibig sabihin. Perhaps the First Lady thought it was nonsense, but it's said that she nonetheless did what every Filipino does, whether they believe in these things or not. She asked for permission. She went back to the tree and said, Mr. Brown, I'm just trying to make your space more beautiful. Patubuin mo naman ang mga bulaklak ko, sabi niya. And the flowers did bloom. But whether it was because of Mr. Brown or because they were simply now in season is anybody's guess. So, pwedeng coincidence lang nga siya. Yes. Kaya pero malay mo, di ba? Oo. Kasi may green thumb siya eh, di ba? At saka imposible naman na trinay niya lang yung itanim yung bulaklak na yun sa out of season. Diba? Pero hindi naman siguro Hindi siya naman syunga-syunga. Kaya hindi naman siguro siya syunga-syunga na ano. Oo. Baka nga, wala namang mawawala kung hindi paniniwalaan, no? No. Kapre. Pero usually talaga sa mga punong matatanda, may sinasabi nila may kapre raw. Maraming kwento eh, diba? Na yun yung ugat, dun natatagpuan yung mga M&M. Oh, sana next time may mag-send sa amin ng story about sa kapre. Balete tree. Yung mga ganun. Yes, that's right. Balete Drive. Oo nga. Oo, di ba Parang may wala balete pa yun. drive? Oo, meron. Sige, Very gawa tayo. Try famous natin. nga nun eh. Sa next episodes natin. Try nyo naman kasing mag-send. No, sa balete. Yung, kung kayo, kung anong gusto nyo. Pwede naman kahit ano eh. Sige, Right. tuloy natin. The balete tree is so huge and beautiful that state events had been held around it, from the signing of international agreements to evening socials when lamps are hung from its branches to illuminate the place. Oy, may sasakyan sa labas. Naririnig niyo ba? Kasama yan sa recording. Hindi, okay lang yan. Okay. Sabi dito, Malacanang insiders say that Amy Marcos once claimed she saw the ghost of President Manuel Quezon in one of the palace rooms during her father's presidency. Yan, so nakita niya si, Akala ko Manuel Amy Quezon. Marcos. Amy Amy? pala. Amy Amy. pala. Akala ko nga Amy dati. Amy Marcos. Amy. Di iba mo yung pangalan ni Amy. Hindi ko kasi siya kilala. Hindi, friends kami. Ay, Hindi naman ganun nga ba? kami lagi eh. Nakaka-text niya nga sa akin. Ay, sorry. Yung tatay niya kasi yung kilala ko. Char. Friend mo? Oo. Yung tatay. Buhay pa. Charot. Okay, pakisabi, marami akong tanong. Hindi, joke lang. Charot. Joke lang. Some employees have claimed that they've seen the ghost of President Rojas, si Sir Rojas naman, Sir Rojas, in Kalayaan Hall's Rojas room, smoking his cigarette. 2 people have claimed that on separate occasions, they saw the ghost of a child playing in the Rojas room. During Ramos's presidency, it was said that staffers saw the ghost of Garcia playing at the current president's chessboard, a game that the former president was very good at. Yan, Hindi so lang, nakita nila si ano, Rojas. mga Ay, president din, yeah. nagpapakita pala dun, no? Rojas, Garcia, tsaka si Manuel Quezon, nakita nila. Diba? May mga reports, di ba? Tapos may mga bata pa. Sino ba yung mga batang yan? Kaya Mga sa anak mga nila. bata. Baka. Mga anak nila. Hindi, mahina kasi ako sa history. Hindi ko alam kung nagkanak sila. Malay natin, may mga anak pala sila. Baka may mag-comment dito na historian. Syunga, wala. Azar. Sige, tuloy natin. While 3 Filipino presidents have died during their terms, not a single one died in Malacanang Palace. Ooh. Ross died of heart attack after giving a speech in Clark Air Base. Quezon died of tuberculosis in New York. And Magsaysay died on a plane crash in Cebu. Ay. Si Kwan, paano siya namatay? Sino? Si Aquino. Sino ba? Sino man dinatara? Apart from dead presidents, sightings have reportedly been made of ghosts from the Spanish and American eras in the corridors and rooms of the palace. Actually, may nabasa ako na sabi, iniiwasan daw talaga ng mga naging presidente natin
na tumira sa Malacanang kahit ginawa yung lugar na yun para sa kanila. Oo nga, like si Kwan ngayon, si Marcos, di daw siya nakatira doon ngayon eh. And then pati si Duterte, hindi rin siya tumira doon. Tumira doon ang alam ko ay si Gloria Arroyo. Pero yung lang, yung dorm ata sa labas. Bakit? Parang Royal Eme sa labas. Mhm. Royal? Bakit? Ewan ko. Hindi natin alam. Baka may urban legend siguro. Siguro, no? Sabi sa kanila. Siguro, no? Sa lugar. Pero during the presidency nung tatay ni Marcos, diba, doon sila tumira? Parang bahay nila yung mga. Pero yun nga, iniiwasan na daw ng mga naging presidente na magstay doon. I wonder why. Kung alam nyo, comment nyo naman. Comment nyo naman. Sabihin nyo naman sa amin. So, maganda-ganda rin talaga yung history nito kasi nag-start siya ng Spanish era. Super dami na talagang tumira dito at nangyari. Yes, 1750. Imagine, 1750. Ilang daang taon na yun nakalipas. Mahina kasi kami sa math. Kayo na lang mag-compute tapos comment nyo na lang. Actually, sabi, saan ko nga nabasa yun? May nabasa ko sabi, ginagawa daw na pagpahingahan ng mangingisda sa Ilog Pasig. Pwede sila pumasok noon doon, ganun. Siguro. Ginagawa nilang pahingahan eh. So yun, ginagawa daw siyang pahingahan noong unang panahon. Nung maganda pa ang Pasig River. Ngayon kasi mabantot na doon eh. Char. Yun, ginagawa siyang pahingahan. Anyway, yun lang naman yung nakuha namin sa research namin. Okay. Magtungo na tayo sa mga stories. Sino mauna? Alright. Ikaw na muna? Ako na muna? Ikaw na muna. Sige, ako na nga. Nagturuan pa. Ayaw. Kaazar. Ako na lang. Ikaw na. Sige. Ikaw na. Tawagin niyo na lang ako sa pangangalang Lily. Palayaw ko iyan na bigay ng lola. Matagal na siyang kinuha ng Diyos. Maagang nabuntis ang mama ko. College pa lang siya noong nabuntis siya at sila lola ang umako ng responsibilidad dahil ng ibang bansa ang papa ko at di na kami binalikan kahit kailan. Matagal na namin siyang kinalimutan. Pinagtapos pa rin nila si mama sa pag-aaral. Middle class ang pamilya ni mama kaya di naman sila nahirapan. Nagtatrabaho si lola noon sa Malacanang. Di ko nasasabihin kung anong trabaho niya roon at kung kailan. Sobrang close namin ni lola na akala ko nga dati siya ang nanay ko. Nang tumuntong ako ng high school, doon niya ikunento sa akin. Mahilig kasi kaming magkwentuhan ni lola at bigla na lang na-open ang topic na to. Ayon sa kwento niya ay may mga kwento na may nagpapakitang mga pari at magagandang babae sa Malacanang. Minsan, habang naglalakad dito sa isang hall, ay may dalaga itong nakita na umiiyak. Naka-Filipiniana raw ito. Napakaganda raw niya. Malalaki ang mata, matangos ang ilong, at mahaba ang pilikmata. Kayumanggi raw ang kulay niya. Kailangan niyo po ba ng tissue? Tanong niya sa babae, ngunit dito nagsasalita. Agad raw umalis si lola para kunan siya ng tissue, ngunit pagbalik niya ay wala nang babae. Nagtanong-tanong siya sa iba niyang katrabaho, ngunit wala naman raw silang nakitang babae doon o sino mang kamukha niya. Nagsabi siyang wag na raw sanang makarating sa taas ang nakita niya dahil baka matanggal siya sa trabaho. Sabi pa ng lola ay sa isang hall sa Malacanang ay may mga pagkakataong may narinig siyang mga taong nagtatawanan at sayawan. Parang nagpa-party ganoon raw ang tunog. Tapos, may kasunod na tunog ng mga baril at biglang tatahimik. Napakalaki raw ng Malacanang. Sabi niya ay madalas raw talagang may magpakitang iba-ibang multo doon. Di mo masabi kung totoo bang tao o multo na ang nakakasalubong mo, kaya naman babatiin mo dapat lahat ng nakikita mo. At kung alam mo naman na multo ang nakita mo, ay dapat hindi mo ipakitang natatakot ka at magdire-diretso na lang kung saan ka pupunta o kung anong dapat mong gawin. Dahil kung magpapaapekto ka raw at ipapakita na natatakot ka, ay mas madalas silang magpapakita o paramdam sa iyo. Yan na lang yung mga natitirang naaalala ko sa kwento ni lola sa akin tungkol sa naging trabaho niya roon. Pagkatapos kong isulat to,
Sisindihan ko yung kandila sa may altar kung nasaan yung abo ni Lola. Matatakotin din kasi ako at baka magparamdam siya. Alright. Yon, ang kwento ni Kwento ni Lily. Galing thank you. sa kanyang lola na nagtrabaho sa Malacanang. Yan, thank you sa pag-send ng story mo, Lily. Yes. Lily Lili ang pangalan niya. Weird, 'di ba, Lily Lili? Anyway. Palayaw ata. Anyway. Ay, hindi pangalan pala. Yun ang Ay, siya Palayaw pangalan. daw, nabigay Palayaw. ng lola niya. Ano kaya buong pangalan niya? Doon talaga nag-focus sa pangalan. True. Horror story, pero kung ano-ano yung pinag-uusapan. No? Weird kasi Lili. Anyway, hindi naman namin ginajudge yung pangalan mo. Choice naman ng magulang mo yan. Yeah, Diba? true. Anyway, sobrang naman yun, nakakatawa. Feeling ko yun, Espanyol yung nakita niya. Yung babae. Ay, yung kwan, naka-Filipiniana daw di ba? Naka-Filipiniana. Tapos daw ilong Oh, baka nga nung Spanish era. Sa bagay, naman. Kasi na-mix na sila nun, di ba? Kasi rinirape naman. Oh, no. Pero may mga story na ganun, Oh, no. di ba? Nire-rape Yeah. yung ng mga pari. May Yung... mga crossbreeding. Crossbreeding. Hayop lang. Ayun. Aso yan. May mga Kainis. nag-crossbreed na naman. So, yeah, baka nga. Parang si Maria Clara, ganun, di ba? Yeah. So, yun, mga pamilya siguro yun na tumira sa Malacanang, mga malalaking pamilya. Alam naman natin na mga leaders yung mga taga doon, 'di ba? So baka yun, mga kamag-anak nila, mga ganun. Tsaka sabi niya magaganda naman raw yung mga nagpapakitang babae. Buti na lang magaganda. Nakakaya naman maging pangit na multo. Kaya nga, yung magaganda lang pala may karapatang magpakita. Oo, magpangit ka, wag ka na magpakita, mas nakakatakot ka. True. Kaasar. Asar, maganda yung nakita. True. Dapat pala matangos ka, Pagpangit kasi ganun. baka batuhin. Baka ma-offend Oo. yung multo. Alam na hindi ka nararapat dito sa Malacanang, no? Yung multo hindi naman siya, gusto niya lang magpakita. Parang gusto niya lang makichika-chika. Tapos pangit siya. Natakot yung Kaasar. tao. Gusto sana magpakit, natakot ka, no? Natakot. Dapat pala matangos mga tipong ganyan. Dapat mukhang artistahin bago ka maging multo. True. Pag Sa pangit ka, Malacanang. bawal. Tandaan niyo yan, ha. Pag pangit ka, bawal ka magmulto. Oo. Sa Lalo Malacanang. na. Sa ka na lang, punta ka na lang sa Sa ibang lugar. Eskinita, o doon ka na lang magmulto. Kainis. Sa Balete. May discrimination. May discrimination Dapat sa sosyalin pangit. ka pag Malacanang. Bawal pala ako doon. Kaasar. Ay. Ano ba yan? Tapos sabi pa dito, minsan daw may naririnig silang nagpa-party-party. Ganun. Siguro nga Sayawan. kasi madalas, siguro. Hindi ko alam. Mahina ako sa history Kasi, dati, malamang may mga parties na ginaganap dyan sa Malacanang. Tapos may barilan din. True. Baka yun, baka parang nangyari dati. O during mga bakbakan, ganyan ano. During gera, gano'n. Party-party sila, tapos dyan pala may mga kaaway pala sa labas. Hindi natin alam. Hindi natin alam. Mahina kasi kami sa history. Kung ano lang na-research namin. Baka dun may na-deads na mga bata, di ba? Kasi di ba may bata doon na nakikita. Ay, oo, meron nga. 'Di ba sa research natin, meron. Baka sa mga party-party na gano'n, mga gatherings, meron nga may mga insidente nga. Hindi ganun naman siguro imposible, na no? Kasi 100 years, no eh. Oo. Malamang may mga ganun nga talaga. Pero matatakotin siya, nagsulat siya, pero matatakotin na raw siya. Buti na sinulat mo. Thank you sa sulat mo. Maganda naman. Salamat. Yan. At least may alaala pang natira from Yeah. your lola. Na parang nanay ng araw daw niya talaga kasi akala niya noon, nanay niya yung lola niya. May kakilala akong ganyan. Ako rin. Yung akala niya kapatid niya lang yung mama niya pala, ganun. Ayo. Very sad nga yung story eh. Paano? Parang hindi pinakilala sa kanya na. Hindi sinabi na yun ang nanay niya, pero yung nanay niya pala yung kapatid niya. Ooh. Parang MMK? wait MMK lang. ba to? Yung True apelido. story ba to, MMK? True story Akala to. ko MMK. yung bata, Ah. ang parents sa birth certificate niya, yung lola at lola niya. Okay. Pero ang nanay talaga niya, yung kapatid niya na. Oo. Kapatid. Kapatid. Mm. Ang sad nga no? Kaasar. Ano ba yun? Horror ba Baka to? may something. Sige. Diyan na yung kwento. Di natin alam. Balik tayo sa... Buhay nila yan. Balik tayo sa Malacanang. Oo. Anyway, yun. Yun lang naman para sa sa unang story natin. Uy, tsaka sabi pala, hindi Ano ba? daw nila alam kung totoong tao ba yung makakasalubong Oo or hindi. pala. Oo, sabi dito. So, ibig sabihin parang normal na siguro, no? Sa mga staff doon. Na May kapag ka may nagpapakita. nakita ka na hindi mo kilala,
Act normal na lang Normal sila. na lang, oo. Gawin mo na lang yung ginagawa mo. Kasi di mo naman sure kung like, ano ba yan? Tunay ba yan? Tao Multo ka ba? Mamaya kalabitin mong ganun, tumabas yung kamay mo. Okay, tatanungin mo, multo po ba sila? Totoong tao po ba sila? Bago mo ba Ano pong sadyan nila dito? Tignan ka, walang mata. No? Kainis. Stress. Ay, pero ang Anyway. ganda. Maganda yung story. Thank you so much. Mag-proceed na tayo sa story 2. Story 2. Okay. Story 2 galing kay Marcus. Yan. Ang daming ganap. May sasakyan, may nagwe-welding. Okay. Ako po si Marcus. Meron po akong ambag sa Malacanang stories ninyo. Sana po ay mabasa. Kwento po ito ni Papa nung siya ay nasa high school pa lang. Ang kwento niya ay nag-field trip daw sila noon sa Malacanang. Buong klase daw yung field trip at iba't ibang araw ang pagpunta nila. Nung klase na raw ni Papa ay 52 silang estudyante ang nagpunta doon. Pagkarating pa lang daw sa palasyo ay may ibang pakiramdam na raw sa loob. Sobrang luma na kasi ng lugar. Kwento pa nga raw sa kanila ay ginagawang pahingahan pa ito ng mga mangingisda noon sa Ilog Pasig. Ginawang bahay rin daw ito ng mga general na Espanyol noong panahon ng mga Kastila kaya sobrang luma na talaga nito. May dalawang barkada si Papa. Silang tatlo yung notorious daw dati sa mga kapilyuhan. Pagkalapag nila ay nag-head count. Kompleto raw sila. 52 na estudyante. Habang nag-iikot ay binibiro raw ng guide yung mga bata na wag lalayo dahil maraming multo sa palasyo. Ito namang tatlong magkakaibigan ay tuwang-tuwa at sobrang excited dahil gusto raw nilang makakita ng multo. Nagkakaasaran kung sino ang matatakutin at nagkaroon sila ng usap na humiwalay sa grupo. Nasa third floor na raw sila noon. Mabini Hall daw ang pangalan. Hindi raw makakalimutan ni Papa yung pangalan dahil yun daw ang sinabi ng guide na maraming nagmumulto. Napagdesisyonan ng tatlong pilyong magkakaibigan na humiwalay sa grupo. Gusto raw nilang maghanap at makakita ng multo. Humiwalay sila sa grupo at tumakbo papunta sa banyo. May nasalubong pa raw silang staff noon ng palasyo at tinanong kung saan sila pupunta. Sabi nila magbabanyo lang. Sabi raw ng staff wag sila doon sa third floor magbanyo. Doon na lang daw sa baba. Tinanong daw nila Papa kung bakit at sabi lang ng staff ay basta wag dito. Bumaba na lang kayo at doon kayo magbanyo. Sabay umalis. Bilang makukulit na mga bata, mas lalo raw nilang gustong gamitin yung banyo sa third floor nung sinabi ng staff na yon dahil hindi naman daw ipagbabawal na gamitin kung walang something doon. Nagpalakasan daw ng loob sila Papa. Ang ginawa nila ay nagpatagalan sa loob ng banyo. Mag-aantay sa labas yung dalawa at papasok ang isa. Oorasan siya hanggang sa lumabas. Doon daw nila makikita kung sino ang pinakamatapang sa kanilang tatlo. Yung unang pumasok daw ay 1 minuto pa lang ay lumabas na ng banyo. Pinagtawanan daw siya nila Papa. Sumunod raw si Papa. Nakadalawang minuto raw siya sa loob ng banyo nung narinig niya na binuksan yung pinto. Oy, wala pa. Kaya ko pa. Hindi naman nakakatakot dito eh. Sabi ni Papa. Hindi raw sumagot yung tropa niya at narinig niya lang na dahan-dahang nagpupunta sa cubicle niya. Nung malapit na sa tapat ng cubicle niya ay nagre-ready na daw si Papa na buksan ang pinto at gulatin yung barkada niya. Pagkabukas raw ni Papa para gulatin ay nabigla raw siya dahil wala namang tao. Binuksan niya yung katabi niyang cubicle at may nakita siyang batang lalaki. Nakatalikod at akala niya ay umiihi. Pareho raw halos ang uniform nila pero hindi niya namumuka ng likod. Nang tatanungin na raw ni Papa kung anong pangalan niya ay biglang nabali ang leeg ng bata at dahan-dahang lumilingon kay Papa ang ulo. Hindi na raw inantay ni Papa na makita ang itsura ng bata. Sinara niya ang pinto at nagtatakbo palabas ng banyo habang sumisigaw. Pagkalabas niya ay diretso siyang tumakbo papunta sa grupo. Sinundan din siya ng dalawa niyang kaibigan sa labas na sumisigaw na rin. Nilapitan sila ng staff at sinamahan papunta sa klase nila. Nanginginig daw si Papa noon habang naglalakad. Tinanong sila ng staff kung saan sila nagpunta. Yung mga kaibigan daw ni Papa ang sumagot. Nagbanyo lang po kami, sabi nila. Pagkarating nila sa grupo ay pinagalitan sila ng guro. Pinatawag daw ang mga magulang nila nung pagbalik nila sa eskwelahan. Sabi ni Papa noon ayaw niya na raw sumama sa tour at gusto niya na lang lumabas ng palasyo.
Pero sumama na lang siya para umiwas sa sermon ng guro. Bago umalis ay nag-headcount uli ang mga estudyante. Kompleto pa rin daw dahil 52 ang last number. Napag-alaman na lang ni Papa nung pagbalik nila sa eskwelahan na absent pala ang isang kaklase nila sa field trip dahil daw may trangkaso. Sinabi raw niya sa guro yun at tinanong niya, di ba po 52 yung nag-headcount noon sa palasyo? Gulat daw ang mukha ng guro at sinabi na lang na baka nagkamali si Papa ng dinig dahil 51 lang ang naaalala ng guro. Pero nagdududa si Papa dahil naaalala niya pa yung dalawang headcount nila na 52 ang bilang. Baka hindi lang sinabi ng teacher niya para hindi na sila matakot. Yan. Ganda ng kwento. Pwede pala mag-field trip sa Malacanang. Ata. Before, parang may ganong ino-offer na tours eh. Tino-tour sa Malacanang. Actually, meron atang, ngayon, parang si BBM, parang gusto niyang i-open yung Malacanang for tours. Maganda Kita nga. ko parang sa news ata. Kasi parang historical place na yun. Yeah, maganda. maganda namang makita ng yan. Mga Lalo tao. yung mga teenagers, mga bata. Kahit Para- yung mga teenagers, kahit yung mga bata. Pero kung ganito lang din ang mga experience mo, huwag na lang, diba? Wala ba kapag napakinggan nila ito, wag na tayong sumama sa field trip na yan. Sa field trip, oo. Nakakatakot naman kasi. At saka, bakit pagka CR kwenta, nakakatakot talaga? Kasi parang, Kasi 'di ba parang sa CR masikip, may kulog, ganun. may echo, 'di ba? Oo, very, ang ganda ng acoustic. Diba, kaya kapag kumakanta ka habang nasa CR, maganda yung boses mo. Nakatakot. Parang pagka na-imagine. Nabali daw yung leg mo. Scary. Baka naman kwan lang yun. Isang kwan din kasama sa kwan din sa field trip, ganyan. May talent lang siya. Bumebending lang pala talaga siya. Yung pamangkin ko, kaya niyang bali-baliin yung ganito. I mean, di bali-baliin, i-bend-bend. Bali-baliin naman. Kaya niyang i-bend-bend without na hindi na kwan, na broken nababali? yung bones niya. Paano yun? Pero may mga ganun talaga. Sobrang Diba may mga flexible na ganun talaga. Yung kaya niya, kaya niyang paabutin dito. Alam mo naman siguro yung flexible sa hindi. Yung limit lang ng leg mo, ganyan lang eh. Abnormal. Hindi ka naman na yung lilingon na ganun yung owl? May tawag sa mga ganun pero hindi ko alam. Basta kaya niyang, hindi talaga nababali. As in, umaabot to dito niya. Ganun. O kaya yung mga ganyan niya, abot dyan, di ba? Kaya mo ba Ano yun? yun? Di ba? Di ang sakit. Ano? Wala pa nga ako sa kalahati. Yung sakit na eh. Di ba? Lalaki yung Abot pamangkin dito? ko. As Abot in. dito? Oo, abot niya yan dito hanggang dito. Oh, no. Pwedeng buong ganyan or yung Nakakatakot. fingers lang. Tapos pwede siyang, kaya niya Hindi mag-split, baka ganyan. naman, Ewan ko. Mabali yung niya. Ewan ko. Hindi pa naman siya nababalian. High school na siya. Talent yan. Malay mo maging siya. Acrobat. Pwede siya sa circus. Sa circus. Tagapastol ng layon. Kasa. Okay, yung tinatapon-tapon, yung gumagano-gano Ay, sa nasa taas. swing. Yung tumatambling-tambling. Hindi nga. O kaya yung tinatago sa daming gustong sabihin. Flexibility yung naging usapan. Iba-iba na nagiging topic namin. Oo nga. Imbes na yung mag-focus tayo dun sa multo. So sabi, papatapangan. Oo. Yung mga ganitong High talaga, school. Na-try mo ba yan ng high school? Hindi ko pa kasi na-try makipag-matapangan tungkol sa multo pag mga ganyan. Meron ata, parang. High school kayo. High school, parang ganun. Ipatayin natin yung ilaw, mga gaya Oo, sa mga classroom. ganun. Alam mo naman talaga, pagka nandiyan naman yung multo, duwag na. True. Ganyan naman pag high school. Ang saya nga ng high school, no? Oo. For Sarap me, bumalik. ang sarap bumalik talaga. Kung pwede lang bumalik talaga, ulit-ulitin ko yung mga lahat ng ginawa ko. Wala akong pinagsisihan. Wala kang pinagsisihan? Oo, sa Ako high school. marami. Pwede namang may mga palitan, pero alam mo yun, masaya pa rin naman siya. Oo, masaya talaga high school. Siguro kung may papalitan mo na ako nung mag-start na ng college, mga ganyan. Di ba ngayon sinabi nila na high school daw talaga yung pinakamasayang memory ng isang tao. Oo. Thankful din naman sa atin. Pero yung ibang tao kasi daw, hindi daw ganun kasaya ang high school nila, lalo na pag nabubully, ganyan. Yeah. Parang ikaw, bully ka ata. No? Hindi. Wow. Lagi nga ako nagko-computer lang nanonood ng mga Alien. Ako rin, hindi naman ako bully. Ata. Huwag yung mga high school friends ko, mga sayos kayo. Mag-comedy yan, totoo. Hindi ako bully nun. May pinagtanggol nga akong binuli nun eh. Ay, talaga naman. Kakaiba. Kaibigan ko kasi yan eh. Ay. Ano, bakit Pero okay siya? na kami ngayon. Nag-away kami nun. Okay.
Parte. Anyway. So, So yun. Yun lang naman yung yung pangalawang story natin. hindi So, lang maraming pala. salamat Kuya, ang pangalan? Marcus? Oo. Marcus ba? Yan. Maraming salamat sa story mo Kuya Marcus. Iwas-iwasan Siyempre, na natin pumunta dun sa CR dyan, Char. Parang ayoko na nga pumunta sa mga historic places tuloy. Lahat may Lahat may scary mga ganito pass. Kasi may mga halos lahat ng mga kwento. Parang May yung mga season 1 landmark. natin, episode 8, Anong doon? Baguio. Oh, yeah. Diplomat. Diplomat Hotel. Oo. Usually kasi pagka mga ganitong mga matatandang lugar ang dami nang naipon na storya. Sobrang dami nang naipon na storya. Kaya, yung mga naipon yung storya tungkol sa next episode natin, which is Malinta Tunnel, Yes. Corregidor Island, ay baka pwede nyo namang isend sa amin nang mabasa namin. Share nyo naman Share para nyo hindi naman, lang kayong nakakaalam at Oo. natatakot, di ba? At kung nagustuhan nyo ang episode na ito, bigyan nyo naman kami ng 5-star rating. Yes, at huwag nyo kalimutang pindutin ang follow button para manatiling updated sa mga susunod na liham. Ako si Bernadette. Ako naman si Ash. Salamat at paalam.